Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Naranasan niyo na po ba ang pakiramdam na sa bawat kagat ninyo ng isang matamis na prutas para bang tumataas na agad ang inyong blood sugar? Malamang nasabihan na kayo na iwasan ang anumang matamis, lalo na ang mga prutas kung kayo ay may diabetes. Pero paano kung ang payong iyon ay isang paalala lamang at hindi isang tuluyang pagbabawal? Paano kung sa halip na magpataas ng blood sugar, may ilang mga tanyag na prutas na aktwal na nakakatulong na pababain ito? Ayon sa mga bagong pag-aaral, dalawang napakatamis na prutas na madalas iwasan ng mga may diabetes ang maaaring makatulong na mapanatili ang tamang antas ng blood sugar at bawasan pa ang biglaang pagtaas ng insulin. Ang mga prutas na ito ay madaling mahanap sa inyong suking palengke o grocery at natural na matamis. Dahil dito, marami sa ating mga may diabetes at maging ang mga nagbabawas ng timbang ang agad itong hinuhusgahan. Ngunit ngayon, dahil sa magagandang resulta sa pagkontrol ng blood sugar, kahit ang mga doktor ay muling isinasaalang-alang ang kanilang mga rekomendasyon at sinisimulan ng imungkahi ang mga prutas na ito sa kanilang mga pasyenteng may diabetes. At iyan po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano-ano ang mga prutas na ito at bakit sila umaayon sa ating katawan sa halip na kalabanin ito? Bago ko po ibunyag, pindutin nyo na po ang like button para mas marami pa tayong matulungan na mga kababayan nating nais kontrolin ang kanilang diabetes sa natural na paraan. Dahil walang sino man ang dapat makaramdam na nag-iisa sila sa kanilang paglalakbay. Naranasan nyo na po bang kumuha ng isang malamig at makatas na hiwa ng melon mula sa inyong ref sa isang mainit na araw? Pagkatapos ng mahabang umaga, ang matamis at malamig na lasa nito ay parang isang gantimpala. Ngunit alam nyo po ba na higit pa sa pampalamig, ang benepisyo nito, lingid sa inyong kaalaman, maaaring tinutulungan na pala kayo nitong kontrolin ang inyong blood sugar. Maraming may diabetes ang pinaiiwas sa mga matatamis na prutas tulad ng melon dahil sa paniniwalang nagpapataas ito ng asukal sa dugo. Ngunit iba ang ipinapakita ng mga pagsusuri sa pagkain at ng mga totoong karanasan ng mga tao. Ang susi ay nasa natural na kakayahan ng melon na maglaman ng maraming tubig, fiber at tamang-tamang dami ng asukal. Kapag kinain sa tamang paraan, ang melon ay nagiging isang malakas na kakampi sa halip na isang panganib. Ang mga melon tulad ng honeydew at cantaloupe ay sagana sa tubig at mababa sa calories. Ibig sabihin, nabubusog kayo nang hindi nabibigatan ang inyong katawan. Bago po tayo magpatuloy, maaari ko po bang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon? Huwag po kayong mahiyang magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At pakipindot na rin po ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi nyo po mapalampas ang mga pinakamahusay na payong pangkalusugan dito. Gusto ko ring malaman kung kasama ko kayo. Kung nakaka-relate po kayo sa video na ito, pakitype ang 1 sa comment section. Kung hindi naman po, pakitype ang 0. Ang dagdag na tubig mula sa melon ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga sa inyong mga kasukasuan o binti kung nararanasan nyo ang pananakit na ito. Ang mga prutas na mayaman sa tubig
ay tumutulong sa ating mga bato kidneys na alisin ang mga hindi kanais-nais na sangkap sa katawan. Marami na akong nakausap na mga senior na nagrereklamo ng pamamanas ng kamay o bukong-bukong pagkagising. Naranasan nyo na rin po ba iyan? Ang pagsasama ng melon sa inyong almusal ay maaaring isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Sa halip na kumain ng tinapay o cereal, subukan ang isang maliit na mangkok ng pinalamig na melon na binudburan ng kaunting cinnamon. Baka pasalamatan kayo ng inyong mga kasukasuan at napakasarap pa nito. Ngayon, yung pakiramdam na nanunuyo ang inyong labi o balat, maaaring dulot iyan ng mild dehydration na karaniwan sa mga nakatatanda. Tumutulong din diyan ang melon. Dahil mahigit 90% nito ay tubig, nagbibigay ito ng hydration mula sa loob. Makakatulong ito sa panunaw pagiging elastiko ng balat at maging sa mga simpleng sakit ng ulo na dulot ng dehydration. At kung tatapusin niyo po ang video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano madaling isama ang melon sa isang karaniwang sangkap sa bahay na lalo pang nagpapabagal sa pagtaas ng blood sugar. Malamang mayroon na kayo nito sa inyong kusina, mura at simple lang, kaya huwag po kayong aalis. Dagdag pa, ang fiber sa melon ay banayad, ngunit epektibo para sa mga nakakaranas ng hirap sa pagdumi o pakiramdam na bumagal ang kanilang panunaw habang nagkakaedad. Hindi nyo kailangan ng magaspang na fiber. Ang kailangan ng katawan ay malambot na suporta. Iyan ang makukuha nyo sa melon, lalo na kung dahan-dahan at paunti-unti ang pagkain. Narito ang isang mabilis na tip: hiwain ang inyong melon sa mga cube at ilagay sa isang transparent na lalagyan sa loob ng ref. Sa ganitong paraan, sa tuwing bubuksan nyo ang ref, ito ang una ninyong makikita. Mas malamang na kainin natin ang masusustansyang pagkain kung ito ay madaling kunin. Ano po ba ang paborito ninyong uri ng melon? Sabihin nyo sa comments. Kung type nyo ang honeydew o cantaloupe, alam ko po na iniisip nyo, Dok, hindi po ba masyadong matamis ang melon para sa may diabetes? Ang natural na tamis ng prutas ay hindi katulad ng asukal na proseso. Ang asukal sa melon ay balanse ng tubig at fiber na nagpapabagal sa pagsipsip nito ng ating katawan. Ang punto ay wala sa tamis, kundi nasa balanse na nagtataguyod ng inyong kalusugan. Ayon sa ilang manonood, ang pagkain ng melon sa hapon ay pumipigil sa kanila na kumuha ng soft drinks o cake. Iyan ay isang malaking pagbabago. Kapag ang isang masarap na prutas ay pumalit sa isang mapanganib na ugali, panalo na iyon. Ibahagi nyo rin po sa comments kung meron kayong katulad na karanasan kung saan isang maliit na pagbabago lang ang ginawa nyo, pero malaki ang naitulong. Baka maka-inspire pa kayo ng iba. Pag-usapan naman natin ang pananakit ng paa. Maraming taong may diabetes ang nakararanas nito, lalo na sa pagtatapos ng araw. Bagamat hindi ito gamot, ang melon ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng pag-hydrate sa katawan. Kapag mas maraming likido sa inyong katawan, mas madaling makapag-relax ang inyong mga kalamnan at kasukasuan. Pwede nyo ring i-blender ang melon para gawing smoothie. Magdagdag ng kaunting pipino at mint at makakagawa kayo ng isang nakakapreskong inumin na lasang tag-araw. Huwag nyo na pong lagyan ng asukal. Hayaan nyo na ang prutas ang magbigay
ng natural na tamis. Ang ganitong uri ng inumin ay nakakapanumbalik ng lakas, lalo na kung madalas kayong naninigas o nanghihina. Narito ang isang ideya para sa pamparelax na merienda sa gabi: mga cube ng melon na may ilang dahon ng mint at isang patak ng katas ng dayap. Ito'y magaan, nakakakalma, at parang dessert na rin. Maraming senior ang may problema sa pagtulog at ang kombinasyong ito ay hindi nakakabigat sa tiyan. Subukan niyo po at sabihin sa akin ang inyong karanasan. Kahit nakatulog ng maayos, naranasan niyo na ba yung araw na parang ang bigat ng katawan at hirap kayong kumilos? Ang pakiramdam na iyon ay maaaring dulot ng dehydration at mahinang sirkulasyon. Pinapabuti ng melon ang sirkulasyon at enerhiya sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig at mineral tulad ng potassium sa inyong katawan. Mayroon din itong kaunting magnesium na kulang sa maraming senior. Ang magnesium ay nagpapabuti ng mood, kalidad ng tulog at binabawasan ang pulikat. Kaya ang pagkain ng melon ay higit pa sa isang merienda. Unti-unti niyong tinutulungan ang inyong katawan. Pwede po ba akong kumain ng melon araw-araw? Tanong ng ilan. Opo, basta balanse ang inyong mga kinakain at pinakikinggan nyo ang inyong katawan. Karaniwang mas mainam na kumain ng isang tasang melon sa umaga o hapon kaysa sa gabi kung kailan mas mabagal ang ating panunaw. Itala nyo kung ano ang reaksyon ng inyong katawan. Kung madalas kayong nalulula sa dami ng bawal sa pagkain, hindi po kayo nag-iisa. Sa loob ng maraming taon, napakaraming tao ang nasabihan ng bawal prutas, bawal matamis, bawal kanin. Ngunit dito, binibigyang diin natin ang pwede. Pwede ang natural na pagkain, pwede ang balanse, at pwede ang pakikinig sa natural na senyales ng inyong katawan. Nais ko ring marinig mula sa inyo. Sinubukan nyo na po bang kumain ng melon kamakailan? Nagbigay ba ito ng enerhiya o gumaan ba ang inyong pakiramdam para matulungan ang iba na mahanap ang inyong kwento at ma-inspire? Isulat ang salitang melon sa comment section. Mahalaga po ang ibinabahagi ninyo. Ang melon ay isang banayad at kapaki-pakinabang na kasangkapan, ngunit hindi ito isang milagrosong lunas. Nagbibigay ito ng hydration, kaligayahan at ginhawa kapag ginamit ng tama. Lahat tayo ay nangangailangan niyan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang susi ay maliliit na hakbang, hindi malalaking talon. Maaari nyo itong kainin kasama ng mani, ihalo sa inyong oatmeal, o kainin ng mag-isa. Subukan ang maliit na eksperimentong ito kung nakakaranas kayo ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng paa, o kahit kakulangan lang ng enerhiya. Kumain ng melon araw-araw sa loob ng 5 araw at tingnan kung ano ang mararamdaman ninyo. Ang katawan nyo po ay may boses. Kailangan lang nating makinig ng mabuti. Tandaan po, ang pinaka-epektibong pagbabago ay yung mga mukhang kayang gawin. Hindi nyo kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong plano. Minsan kasing simple lang ito ng pagpili ng melon sa halip na biskwit at ulitin ito kinabukasan. Isa pa, ang prutas na ito ay perpekto para ibahagi sa mga bumibisitang apo. Hiwain ito, palamigin at panoorin kung gaano sila kasaya. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ninyo
ng isang masustansyang sandali ng magkakasama. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang prutas na madalas hindi pinapansin sa hanay ng mga prutas, ang plum o siruelas. Isang simpleng prutas, maliit, masarap, at posibleng isa sa mga pinakamabisang kasangga sa pagpapababa ng blood sugar na hindi pinag-uusapan ng marami. Kung nilalampasan nyo ang mga plum dahil sa tingin nyo'y masyadong matamis o hindi sulit, hindi kayo nag-iisa. Ngunit baka gusto nyong huminto at tingnang muli. Bagamat natural na matamis, ang mga plum, binabalanse ito ng taglay nitong fiber at antioxidants. Ibig sabihin, hindi nito binibigla ang inyong dugo tulad ng isang candy bar. Sa halip, dahan-dahan nitong inilalabas ang enerhiya na nagbibigay ng banayad na tulong sa inyong katawan nang hindi nagdudulot ng sugar rush. Para sa mga may diabetes, napakalaking bagay nito. Isa sa mga hindi gaanong kilalang bentahe ng plum ay ang kakayahan nitong tumulong sa panunaw. Kung mabigat ang pakiramdam nyo o bloated pagkatapos kumain, ang isa o dalawang sariwang plum ay makakatulong na natural na mapagalaw ang mga bagay-bagay sa inyong tiyan. Ito ay prutas na sumusuporta sa inyong digestive system nang hindi kayo kinakabagan. Kung nakaranas naman kayo ng pamamaga, lalo na sa inyong likod o tuhod, makakatulong din ang plum. Mayroon itong mga espesyal na sangkap na tinatawag na polyphenols na nagbabawas ng pamamaga sa katawan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng plum araw-araw ay maaaring maging isang tunay na ginhawa para sa inyong mga kasukasuan. Hindi ito mahika, pero unti-unting tulong ito. Marami akong nakakausap na senior na naninigas ang katawan sa umaga o pagkatapos umupo ng matagal. Kung ganyan kayo, subukang isama ang plum sa inyong almusal. Hiwain lang at ihalo sa inyong oatmeal o plain yogurt. Nagdaragdag ito ng kulay, lasa at pagmamahal sa inyong umaga, kasama pa ang mga benepisyo ng fiber at antioxidants. At manatili po kayo hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang isang simpleng plum trick. Isang recipe na 2 sangkap lang at wala pang 5 minutong gawin na nagpapababa ng blood sugar pagkatapos kumain. Simple, masarap at perpekto para sa sinumang lampas 60 anyos. Sayang po kung papalampasin nyo. Pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa, ang constipation o hirap sa pagdumi. Kahit walang gustong pag-usapan ito, aminin natin ito ay isang karaniwang pangyayari habang tayo'y nagkakaedad. Ang plum ay isang banayad na tulong, lalo na kung kinakain kasama ang balat. Nagbibigay ito ng fiber at hydration na nagpapadali sa paggana ng inyong sistema. Naranasan nyo na ba na sa hapon pinakamatindi ang inyong cravings sa matamis? Yung mga bandang 3:00 kapag naghahanap kayo ng matamis. Sa halip na uminom ng soft drink o kumain ng biskwit, subukan ang isang plum. Tapat na ang tamis nito para masiyahan kayo, ngunit hindi ito magdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Kung madalas kayong pulikatin sa gabi, makakatulong din ang plum. Naglalaman ito ng magnesium at potassium na tumutulong sa pag-relax ng kalamnan. Hindi ito agarang lunas, ngunit ang mga benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon, lalo na kung sinasabayan ng stretching. Kung gusto nyo ng isang matamis na treat na walang kasalanan, subukang i-bake ang hiniwang plum na may kaunting katas ng lemon at cinnamon. Ilagay sa oven ng 10 minuto.
Lumalabas itong malambot, mainit-init at parang isang maliit na luho na natural at aprobado para sa may diabetes. Maaari niyo po bang ibahagi kung kumain na kayo ng plum kamakailan? Paano niyo po ito gustong kainin para malaman naming kasama namin kayo sa biyaheng ito? Pakiiwan ang salitang plum sa mga komento. At kung meron kayong recipe o tip na maibabahagi, baka makatulong pa kayo sa iba. Ang mga plum ay may mga benepisyong pangkalusugan bukod sa lasa. Ito ay kombinasyon ng hydration fiber at antioxidants. Kapag ang isang bagay na masarap ay nagpapabuti rin sa paggana ng inyong katawan, iyan ay panalo, hindi panganib. Gusto nyo ba ng isang malikhaing ideya para sa tag-init hiwain ang plum sa mga wedge at i-freeze? Para na kayong kumakain ng fruit popsicles. Mababa ito sa calories, nakakapresko at perpekto para sa mga maiinit na araw. Nakakatulong din itong bawasan ang cravings ng hindi kumakain ng matatamis na merienda. Pagdating sa pagbili, piliin ang mga plum na medyo malambot kapag pinisil. Ibig sabihin, hinog na sila at handa ng kainin. Kung matigas pa, iwanan lang sa lamesa ng 1 o 2 araw. Ito ay isang prutas na lalong tumatamis habang tumatagal. Alam niyo po ba na sinusuportahan din ng plum ang inyong mga buto? Opo, tama po. Ayon sa ilang pananaliksik, ang regular na pagkain ng plum ay maaaring makatulong na mapabagal ang bone loss sa mga nakatatanda. Para sa mga kababaihang lampas, 6 mahalaga po ito. Subukan ang snack suggestion na ito, isang hiniwang plum na may isang dakok ng walnuts o isang maliit na piraso ng keso. Ito ang perpektong balanse ng matamis at maalat, at ang protina ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. At ngayon, narito na po ang simpleng plum trick na ipinangako ko. Sa isang hiniwang hinog na plum, magbudbod ng isang kurot ng giniling na cinnamon. Ang cinnamon ay kilalang tumutulong na bawasan ang pagtaas ng blood sugar. Kapag isinama sa fiber ng plum, nagiging isang natural at mabisang kombinasyon ito. Subukan ito pagkatapos ng tanghalian at obserbahan ang inyong pakiramdam. Para sa mga nanatili hanggang dulo, narito po ang mga simple at masasarap na recipe na maaari ninyong gamitin agad. Almusal na pampatatag. Isang maliit na mangkok ng cantaloupe cubes, isang kutsara ng plain yogurt at isang kurot ng cinnamon. Ito ay magaan at nakakabusog at tumutulong sa matatag na blood sugar. Mainit na gantimpala, i-bake ang hiniwang plum na may cinnamon at ilang patak ng katas ng lemon. Nagiging isang natural na matamis na treat ito nang walang dagdag na asukal. Inumin sa hapon ay blender ang melon, pipino, mint at kaunting tubig na may lemon. Lumilikha ito ng isang malamig na inumin na nag-hydrate at nagbabawas ng cravings sa asukal. Merienda na may laman, hiniwang plum na may kasamang ilang pirasong walnuts. May tamang-tamang lutong at tamis ito, at ang good fats ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Tanghalian, nakakaiba, subukang ihalo ang hiniwang melon sa isang green salad na may inihaw na manok. Magdagdag ng ilang buto ng sunflower at isang manipis na dressing ng olive oil. Pampatulog na merienda, isang maliit na plum at isang dakok ng almonds bago matulog. Ang natural na asukal
ay hindi bumibigla sa inyong sistema at ang fiber ay tumutulong sa panunaw magdamag. Frozen na kasiyahan, hiwain ang melon sa maliliit na piraso at i-freeze sa isang Ziploc bag. Kumuha ng isang dakok sa mga maiinit na araw. Para itong fruity popsicles na nakakatulong sa hydration. Parang jam na healthy pakuluan ang mga plum na may kaunting tubig, cloves at cinnamon. Palamigin at kumain ng isang kutsara. Pwede ring ipalaman sa whole grain na tinapay. Snack box na daladala, pagsamahin sa isang lalagyan ang melon cubes, hiwa ng plum at ilang piraso ng keso o mani. Ilagay sa ref at kainin sa pagitan ng mga pagkain. Sikat na pampagana. Hiwain ang melon, patakan ng katas ng dayap at budburan ng kaunting sea salt. Ang kombinasyon ng matamis at maalat ay gumigising sa inyong panlasa. Ang mahalagang aral, ang pinakamahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng maliliit na kabutihan araw-araw. Ang pagpili ng melon sa halip na cake o ng plum sa halip na candy ay isang tagumpay na. Ang maliliit at tuloy-tuloy na hakbang na ito ang nagbubunga ng malaking pagbabago sa katagalan. Ang inyong katawan ay nararapat sa pagmamahal at natural na solusyon na matatagpuan mismo sa inyong kusina. Kayo po ay mahalaga. Ang inyong kwento, ang inyong boses, ang inyong karanasan. Ibahagi po ninyo sa amin. Subukan ang isa sa mga recipe na ito ngayong linggo at sabihin sa amin sa comment section sa ibaba kung alin ang pinakagusto ninyo. Pakitype lang ang recipe at ipaalam sa amin kung ano ang gumana para sa inyo. Baka sa pagbabahagi ninyo mapasaya at mapagaan nyo rin ang araw ng iba. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan na tulad nito, at pakishare na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Tandaan po, hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Magtulungan po tayo.